Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Celso. Kasalukuyan akong naninirahan dito sa Bulacan at nais kong ibahagi ang isang karanasan na hindi ko kayang alisin sa alaala ko kahit gaanong karaming taon na ang lumipas. Nangyari ito noong binata pa lamang ako. Mga 20 taon na ang nakakaraan siguro. Matagal na, oo, pero kapag sinisimulan ko na itong ikwento, para bang kahapon lang ito naganap. Ganoon kalakas ang naiiwan nitong bakas sa puso ko. Gusto kong ibahagi ito para marinig ng mga taong nagdududa pa rin. Hindi ko inaasahan na paniniwalaan ninyo lahat ang kwentong ito. Pero sapat na din para sa akin na maibahagi ito. Kung makapagpapaliwanag man ito ng kahit isang bagay sa mga nangyayari sa ating paligid na hindi natin lubos na maunawaan, matutuwa na ako. At kung may mga taong sa ngayon ay nakakaranas ng ganito, na nangangailangan ng tulong, hindi pinaniniwalaan ng kahit na sino, nais kong malaman ninyong hindi kayo nag-iisa. Sisimulan ko ang kwento noong nagbakasyon ako sa mga lolo't lola ko sa probinsya sa Visayas. Bihira na lang kami noon magkita ng pamilya kaya sinubukan kong maglaan ng matagal na panahon para doon. Isang umaga sinabihan ako ng lola ko na pumunta sa kakaibang bukid nila para kumuha ng kamote at panggatong sa lulutuin naming ulam. Madali lang daw ang daan papunta doon. Sundin ko lang daw yung pila-pila at diretso lang daw hanggang sa makita ko ang malalaking saging sa kanan. Hindi naman malayo, sabi niya. 10 minuto lang daw ang lakad. Sumunod nga ako. Madaling araw pa lang noon. Wala pang sikat ng araw at malamig na malamig ang hangin sa palayan noon. Masaya pa nga ako noon, walang iniisip at nakikinig lang sa mga huni ng mga ibon sa mga puno. Nang makarating ako sa bukid sinimulan ko na agad ang paghahanap ng kamote. Nang maya-maya ay may narinig akong parang mga yabag na nagmumula sa likod ko. Lumingon ako noon at nakita ko ang isang lalaki. May katangkaran siya, kayumanggi ang balat at may suot din siyang salakot na medyo sira-sira na. Hindi naman siya mukhang gusgusin at nakakatakot. Nginitian niya ako noon paglingon ko, kaya medyo hindi naman ako nagulat. Ikaw ba yung apo ni Mang Berting? Tanong niya noon na parang kilala niya na agad ang buong pamilya ko. Sumagot naman ako ng oo at sinabi din ang pangalan ko. Nagpakilala siya sa pangalang Norman. Pagkatapos, iniabot niya yung kamay niya at nakipagkamay sa akin ng mahigpit nun. Nang sumikat ang araw, umupo kami noon sa gilid ng bukid at nag-usap at nagkwentuhan. May dala pala siyang bote noon ng alak na parang tapoy. Isang uri yan ng alak na gawa sa bigas na sikat doon sa probinsyang iyon. Maasim ang amoy nito at malapot ang kulay pero gumuguhit ang tapang nito sa lalamunan kapag nainom mo. Inialok niya sa akin iyon dahil medyo malamig sa bukid ng mga oras na yun at maaga pa naman ay natukso ako at tinanggap ang alok niya. Ganoon kami naging magkaibigan ni Norman. Napagalaman ko na nakatira pala si Norman malapit sa bukid ng mga lola at lola ko. Ang bahay nila ay medyo tago dahil nasa loob sila ng bundok, nakaratig ng bukid namin. Hindi rin daw siya masyadong lumalayo. Kasama niya noon ang lola niya na tinatawag niyang si Lola Sitang. Isang beses nga noon ay tinanong ko siya kung may ibang pamilya pa sila. Ngumiti siya ng bahagyanon at ngumisi bago sumagot. Oo, may ibang pamilya pa kami. Kaya lang nasa ibang lugar sila. Pero dito muna kami ni Lola Sitang pansamantala. May malalim kasing dahilan kung bakit hindi kami makaalis dito. Hindi ko na pinahaba pa ang usapan noon
Naisip kong nakakahiya naman kung itatanong ko pa yung tungkol sa buhay nila. Mula noon halos araw-araw na kaming nagkikita ni Norman. Minsan sa bukid, minsan din ay pumupunta siya sa bahay ng lolo't lola ko. Naging katuwang ko din si Norman sa mga gawaing bukid sa probinsya. Matulungin siyang tao. Hindi siya masyadong nagbabahagi ng tungkol sa buhay niya. Pero kapag magkausap kami ay marami akong natututunang bagay sa kanya na hindi ko aakalaing alam iyon ng isang taong lumaki sa loob ng bundok. Hindi rin nagtagal at inimbitahan ako isang araw ni Norma na bisitahin ang kanilang bahay para makilala ko daw ang kanyang lola. Hapon iyon nang pumunta ako sa bahay nila. Malayo-layo din ang daan paakit sa bundok. Marami ding mga puno kaya madali kang maligaw kung hindi mo kabisado ang lugar. At halos hindi mo makikita ang bubong ng bahay nila kung hindi mo talaga alam na may bahay doon. Pagpasok ko sa bahay nila ay wala namang kakaiba. Normal na bahay lang sa probinsya. Malinis at maaliwalas. Si Lola Sitang ay isang matanda. Payat ang pangangatawan. Kulubot na ang mga balat. Pero malakas pa rin siyang tignan. Nang makita niya ako ay nginitaan niya ako noon at lumapit siya ng dahan-dahan. Tapos ay tiningnan niya si Norman ng isang tingin na hindi ko malilimutan. Ikaw pala yung ikinikwento sa akin ng apo ko. Yung lagi daw niyang kainuman. Sabi ni Lola Sitang paglapit nito sa akin. Nang araw na iyon ay naginuman ulit kami ni Norman. Habang nakaupo si Lola Sitang noon sa tabi ng bintana. Hindi siya sumali sa usapan namin. Pero nararamdaman ko yung buong presensya niya sa paligid na para bang may nagmamasid sa amin. Lumipas ang mga linggo, naging bahagi na ang buhay ko sa probinsya, yung pakikisama kay Norma. Isang araw noon bago ako matulog, bigla na lang akong nakaramdam ng napakatinding sakit sa likod ko. Halos para akong mahihimatay noon sa sakit. Halos gabi-gabi kong nararamdaman yung sakit na ito pero pasulpot-sulpot lang. Hanggang sa hindi ko na makayanan at halos hindi na ako makabangon pa sa higaan. Kinabukasan noon ay binisita ako ni Norman. Ibabalik niya yung hiniram niyang itak sa akin. Nang malaman niya yung kalagayan ko ay agaran itong umuwi sa bahay nila at pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik siyang kasama na si Lola Sitang na may dalang maliliit na dahon noon at isang basong may laman na maitim na likido. Nagsabi agad yung matanda kay Norman na ipainom sa akin yung dala niyang baso. Dahil medyo nagtataka ako sa itsura ng laman ng basong iyon ay napatanong ako kung saan gawa ang mga herbal na iyon. Gamot ito iyo. Uminom ka na lang at baka lumala pa yung sakit mo. Sagot ni Lola Sitang noon. Alanganin man ay wala akong nagawa kundi inumin yun. Nang malasahan ko ito ay mapait at parang may halong lupa. Pero matapos ang ilang oras ay unti-unting nawala yung sakit ng likod ko. Kinabukasan noon para bang walang nangyari. Gumaling ako ng ganoong kabilis. Nagtaka ako. Kinausap ko si Norman tungkol dito. Kung manggagamot ba si Lola Sitang. Anya, ay marami daw talagang alam si Lola Sitang na gamot dahil sa tagal na nilang naninirahan sa bundok. Pero hindi umano ito manggagamot. Pero hindi ko alam. Hindi matahimik ang isip ko nun. Isang gabi nun, nasa bahay nila kami ni Norman. Nagkukwentuhan kami ni Norman sa bakuran nila. Nang bigla ay tumayo si Norman at hinawakan ng aking braso at hinila ako papasok ng bahay nila na para bang may kinatakutan siya noon. Napatanong naman ako na maaga pa naman at bakit nagmamadali siyang umuwi. Pero paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan naming pumasok ng bahay sa lalong madaling panahon. Pagpasok namin ay kinandado noon ni Norman ng mga pinto.
Lumabas naman si Lola Sitang mula sa kanyang silid at isinara ang lahat ng mga bintana. Ilang sandali pa ay hindi kami umiimik, pero si Norman noon ay aligaga. Makalipas ang ilang minuto bago ako kinausap ni Norman nun. Ang sabi niya ay wag daw akong lalabas ng bahay kahit anong mangyari, sa seryosong muka at boses. Ang sabi ko, anong nangyayari? Bakit sila natataranta? Bumuntong hininga ng malalim noon si Norman. Tumingin siya sa lola niya at nagbigay ito ng mabagal na tango na para bang pahintulot. At doon na ikunento ni Norman ang lahat. Si Lola Sitang daw noong dalaga pa daw ito ay may naging nobyo daw ito. Pero ang nobyo niyang iyon ay isang aswang. Pinilit umano ng pamilya ni Lola Sitang na ikasal siya dito kapalit ng kayamanan. Pero si Lola Sitang ay tumanggi. Isang araw bago ang kasal tumakas siya at hindi na bumalik pa sa kanilang baryo. Dahil nagamit na umano ng pamilya niya yung pera na ibinigay sa kanila, isinumpa siya ng angkan na iyon. Hindi man naging isang aswang si Lola Sitang pero tinutugis siya ng mga ito magpasa hanggang ngayon. Kahit saan siya pumunta, sinusundan siya ng mga ito. Isang dekada na umano sila sa bundok na iyon at nahanap na naman muli sila ng mga ito. Bigla ay napatanong ako kay Norman noon kung bakit mag-isa lang niyang inaalagaan ang kanyang lola. Pamilya ko si Lola Sitang. Sino pa ba ang magiging kasama? Pamilya ko si Lola Sitang. Sino pa ba ang magiging kasama niya kundi ako? Sagot niya noon. Idinagdag pa niya na marami silang napuntang lugar bago sila napadpad doon. Ilang beses nilang sinubukang humingi ng tulong sa mga tao, kahit pa sa mga albularyo sa ibang lugar. Pero halos lahat sila ay natatakot na masangkot sa sumpa ng kanyang lola. Kaya naman natuto silang mamuhay mag-isa. Nanatili ako sa bahay ni Norman ng 3 gabi noon. Sa umaga ay tulog kami. Sa gabi naman ay lagi kaming nagbabantay. At totoo nga ang mga sinabi ni Norman. Gabi-gabi nakakarinig ako noon ng mga nakakapangilabot na boses sa labas ng kanilang bahay. Minsan ay biglang may maglalakad at mangangalmot sa bubong nila na nagpapabalik-balik. Minsan ay makakarinig ka rin ng tawa. May isang gabi nga nun na nakakita ako ng mga matang umiilaw sa dilim. Lahat sila ay nasa taas ng puno nun, nakatingin lang diretso sa bahay. Hindi sila kumikibo at hindi gumagalaw. Ang ginagawa ko ay iiwas agad ako ng tingin tapos ay magdarasal. Sa mga araw na iyon, may natuklasan muli ako kay Norman. Kahit lagi siyang kalmado sa harap ko, may mga gabing nakikita ko siyang nasa isang sulok lang. Tahimik na nagmamasid sa likod ng pinto at hindi natutulog. Alam kong mahal na mahal niya ang kanyang lola at ayaw niyang may mangyaring masama dito. Sa mga araw ding yun, may natuklasan din ako tungkol kay Lola Sitang. Kahit may edad na siya, pinipilit pa din niyang maging malakas at positibo. Araw ng Biyernes bago pa mag-alas 7 ng umaga nun, sinabihan ako ni Lola Sitang na umuwi na ako. Sabi niya, ligtas na daw akong makakalabas dahil Biyernes na daw ang araw. Pero hindi ako mapalagay. Gusto ko nang umuwi, oo. Pero hindi ko sila kayang hayaan sa ganoong sitwasyon. Ngumiti lang si Lola Sitang noon at nagsabi sa akin, "Huwag kang mag-alala sa amin, anak. Isang dekada na naming nilalabanan nito. Kami na ang bahala dito." Umuwi ako noon. Pero habang naglalakad pabalik sa bahay ng mga lolo't lola ko, hindi ko maalis sa isip ko yung dalawa. Doon na ako nag-isip ng paraan. Hindi ko sila kayang iwan na parang wala akong ginawa. 2 linggo ang nakalipas nang magpasya akong kausapin si Norman. At
tinanong ko sa kanya kung papayag ba sila na samahan nila ako pabalik sa Bulacan. Meron kasi akong kilalang albularyo sa amin noon na hindi magdadalawang isip na tulungan sila. Noong una tumanggi si Norman. Ang sabi niya hindi raw makaalis si Lola Sitang at maninibago daw ito sa lugar. Dito na ako medyo nagalit sa kanya. Ang sabi ko kaya hindi sila makaalis sa sitwasyon nila ay lagi nilang tinatakbuhan ng problema nila. Hindi sila gumagawa ng paraan para harapin ito. Tumahimik si Norman nun. Nakita kong napaisip siya sa mga sinabi ko. Napaisip siguro siya na tama ako. Naging normal na sa kanila ang buhay na iyon. Pero nakita ko rin sa kanya na pagod na siya. Nagtagal pa ang ilang araw bago nagbago ang isip ni Norman. Siguro ang bawat gabing nakaraang pagkuyog ng mga aswang sa kanilang bahay ay ang nagpabago sa kanyang isip. Isang umaga ay pumunta siya sa bahay ng aking mga lolo't lola at sinabing pumayag na daw si Lola Sitang sa gagawin kong plano. Mahinahon ang pagkasabi niya noon pero nakita ko sa kanyang mga mata na parang nakahinga siya ng maluwag. Naganda kami noon. Nagpaalam ako sa mga lola't lolo ko na nagtataka noon kung bakit kasama ko yung dalawa sa pagbabalik ko sa Bulacan. Pero naipaliwanag ko ng maayos sa kanila yung dahilan. Hindi naman nila ako pinigilan noon. Malayo din ang biyahe pagpunta namin sa Bulacan. Matanda at mahina na si Lola Sitang pero hindi siya nagrereklamo kahit minsan sa buong biyahe namin. Tahimik lang siyang nakatitig noon sa mga nadaraanan naming mga lugar na parang inihahanda niya yung sarili niya sa kung anong mangyayari. Kinabukasan, pagdating namin, dinala ko si Norman at si Lola Sitang sa tinitirhan ng albularyo na kilala ko. Matanda na rin ito. Taga-Samar siya na naninirahan sa Bulacan ng maraming taon na. Pinagkakatiwalaan siya ng maraming tao sa aming lugar. Nang marinig niya yung kwento ni Lola Sitang, tumayo siya at humingi ng ilang sandali para pag-isipan yung gagawin. Bumalik siya na may dalang mga kagamitan noon. Mga halamang gamot yon. May isang patpat din siyang dala na yari noon sa niyog at isang lumang libro na nakatakip sa tela. 3 araw daw magtatagal ang ritual, sabi sa amin ng albularyo. Hindi ako pinapasok noon sa loob ng silid ng mga sandaling iyon. Si Norman lang ang kasama ni Lola Sitang. Pero naririnig ko mula sa labas ang mga panalangin, ang mahinang pag-awit ng mga salitang hindi ko maintindihan. At minsan ay may amoy na mabagsik na usok na lumalabas sa ilalim ng pinto ng silid. Nang matapos ang 3 araw, lumabas na si Lola Sitang mula sa silid na iyon. Iba na ang itsura niya. Hindi ko maipaliwanag kung ano yung nagbago sa kanya. Basta parang mas magaan na ang kanyang kilos. Parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Ngumiti siya sa akin noon at sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita ko ang tunay ng ngiti sa kanyang mga muka. Bigla, nagsabi ang albularyo sa aming 3 na, "Tapos na at wala na kayong dapat ikatakot pa." Nanatili noon si Norman at si Lola Sitang sa aming bahay na pinahiram sa akin ng tiyuhin ko para doon sila makituloy. Naghanap si Norman ng trabaho malapit sa lugar at tumulong siya sa mga gastusin sa bahay. Maraming beses ko din siyang sinabihan na hindi naman niya kailangang gawin yun. Pero ang sabi niya, hindi siya yung klase ng tao na hindi tumatanaw ng utang na loob. At nangako din siyang 1 linggo na lang ay aalis na sila ni Lola Sitang. Pero 1 buwan pagkatapos maalis ang sumpa kay Lola Sitang, isang umaga noon ay hindi na siya nagising. Namatay si Lola Sitang habang natutulog ito at hindi na nagising pa. Pero hindi sakit ang kumuha sa kanya. Para sa akin,
Parang nagpasya siyang lisanin ng mood niya na walang daladalang problema. Nalungkot kami noon ni Norman ng husto. Pero sa kalungkutang iyon ay may natutunan kaming aral na dadalhin namin habang buhay. Nang mismong araw na mailibing namin si Lola Sitang, lumapit sa akin si Norman noon pagkatapos ng libing. Hinawakan niya ako sa balikat at mariing nagsabi ng pasalamat at hindi niya daw makakalimutan yung ginawa ko sa lola niya. Kahit alam ko na ang magiging sagot niya nun, tinanong ko pa rin siya kung mamamaalam na siya. Tumango siya nun at sinabing kailangan na daw niyang bumalik sa pamilya niya dahil matagal na daw silang walang balita sa mga ito. Hindi ako makapagsalita ng maayos nun. Niyakap ko ng mahigpit si Norman at ganoon din ang ginawa niya. Pagkatapos noon ay naglakad na siya palayo. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ko si Norman. Marahil ay nakabalik na siya sa pamilya niya. Nagsimula muli ng buhay na matagal na niyang isinantabi para sa kapakanan ng kanyang lola na nangangailangan ng tulong niya. Maasa ako noong magiging mabuti ang kapalaran niya kung saan man siya mapunta. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maaaring hindi kayo maniniwala na totoong nangyari ito, pero hindi ko na kayo pipilitin pa. Pero alam kong totoo ang mga sumpa at totoong nabubuhay ang mga aswang.